lower rice prices. Yeah, magandang umaga po sa ating lahat, kay Professor at sa ating mga kasamahan dito sa media. Magandang umaga po. Gusto ko lang ibalita na yung huling datos pa rin na malaki yung ibinaba ng importasyon nitong unang bahagi. Bagamat hindi pa tapos yung buwan ng Marso, yung huling datos na meron tayo galing sa Bureau of Plant Industry, halos nangalahati yung import datos natin ng bigas compared to the same period last year, where we imported on average 400,000 metric tons every month o katumbas na 1.2 million metric tons nung buong quarter last year. Ngayong taon, January hanggang ngayong araw, nasa 600, less than 700,000 metric tons, which shows na marami talagang pumasok na bigas. Last year, about 4.8 million metric tons compared to 3.5 million metric tons noong 2023. So talagang ang daming pumasok. Plus, yung expectation natin na maganda ang magiging harvest natin ngayong taon, babalik ulit tayo sa level ng 2.01 o 2.1 million metric tons ng palay ngayong taon na to. So yung 4.8 million metric tons in rice form na yun. At ang naging magandang balita rin dito, ayon doon sa isang kilalang agricultural economist galing India, yung dalawang hakbangin, major hakbangin. Una, yung pag-alis ng India ng import ban ng non-basmati white rice, nag-free up yon kasi 40% ng trade ng bigas sa buong mundo ay galing sa bansang India. Nung na-free up yon, talagang ang laki ng binaba ng presyo sa international market. Plus, naging maganda rin yung harvest ng Vietnam, ng Thailand, of course, ng India last year. And of course, yung mga hakbangin din ng ating secretary ng DA ngayong simula pa last year. Una rito, yung mahigpit na pagbabantay sa mga smuggled rice. At malaki actually yung nahuli nung mga nakalipas na taon, nakalipas na buwan. Pangalawa, yung mahigpit na pagbabantay sa mga palengke. And of course, yung paglalagay natin ng maximum suggested retail price where we started at 58 pesos, naging 55, naging 52, 49, at bago matapos ang buwan ay ilalabas natin po yung panibagong presyo ng maximum suggested retail price for imported premium quality rice at 45 pesos. Dahil na rin po sa patuloy na pagbaba ng presyo sa pangdaigdigang pamilihan at yung taripa naman nananatili at 15% at yung dollar exchange rate ay maganda rin naman. So itong mga factors na to ay patuloy na going to that direction na kaya nating ibaba pa at 45 pesos. Gusto ko ring ibangga doon sa presyuhan naman ng farm gate kasi unang-una gusto naming ibalita sa inyo na hindi totoo yung napabalita na may nagpakamatay dahil nalugi sa ibinentang anong tawag dito, palay. Pinaimbestigahan po yon ng ating kalihim at napatunayan na hindi totoo. So una po yun hindi totoo yung napabalita na nagpakamatay. At pangalawa, yung presyuhan actually ay nanatili po na maganda, yung presyuhan ng palay sa ating mga bukirin. At yung presyo ng NFA din, ang bilihan para sa tuyo at malinis, yung dry and clean ay 24 pesos per kilo. At yun naman pong sariwa, bagong ani, ay nasa 18 pesos per kilo. Kung titingnan natin yung rule of thumb, pag dry and clean, ang presyuhan is 22, 23 yung presyuhan ng mga traders. Times 2, that's 44 hanggang 46, which is aligned doon sa 45 na presyo natin sa MSRP para yung farm gate ay hindi maapektuhan yung ating mga magsasaka na maganda, yung 22, 23 na bilihan ay magandang presyo para sa ating mga magsasaka. So, I'll stop there muna. Thank you. Na may nabalita at naging viral ito. Nalugi daw yung mag-asaka, nagpakamatay. So sa investigation nyo, hindi totoo. Tanong ko po sa inyo, anong balak gawin ng departamento o kung hindi ko alam kung anong ahensya
Hindi ba hindi ito inosenteng nagpakalat lang ng maling balita? Mukhang may elemento ito ng sabotahe. Tama yun, kasama nga rin. Tama po yun. Actually, nakipag-ugnayan na ang DA sa NBI, sa ating kapulisan para imbestiga mabuti. Dahil nga hindi tama, hindi nararapat yung mga ganitong balita, pinapakalat dahil una, disinformasyon. Pangalawa, ay may epekto rin ito sa ating mga kababayan. Ano po? At dapat panagutin, kagaya ng ginagawa ngayon, na dapat panagutin, kagaya ng ginawa doon sa vlogger na mali naman yung sinasabi. So dapat tayo ay maging responsable sa ating mga inilalabas na balita, lalo na kung nakaka-apekto sa ating mga kababayan. So muli po, inuulit natin, hindi totoo yun. At yun po ay makalipas na magkaroon ng masusirin na investigasyon, katuwang ang ating NBI at kapulisan. Isa issue pa rin po ng bigas. So nabanggit ninyo na align yung presyo ng tuyong palay sa farm gate price at 22.5 pesos per kilo doon sa 44 to 46 pesos na umiiral ngayong retail price. Ang tanong ko po sa inyo, may chance bang bumaba sa 40 pesos ang maximum suggested retail price nyo? Si Secretary lagi iniisip niya yung kapakanan ng ating mga magsasaka and at the same time our consumers. Ang DA kasi ang dami nating stakeholders, the whole value chain. At pag sinobrahan mo sa kabila, may masasaktan sa kabila. There needs to be a careful balancing act between and amongst the key stakeholders. So, hindi natin pwedeng masyadong babaan ng husto na makakaapekto naman. Tandaan natin na 75% ng bigas na ating kinukonsumo for the last 5 years, 75% yan galing sa lokal na pagsasaka, production natin, 25% galing sa imported na bigas. So, kailangan ay patuloy nating ikonsidera ang kapakanan. Kasi at the end of the day, kailangan yung mga magsasaka kikita rin eh. Patuloy din nating, kumbaga, pinaghahandaan na yung ating mga magsasaka mapababa yung cost of production para kung bababa man yung presyo ng pallet, ng bigas, mataas pa rin yung kita nila. Sa huling pag-aaral ng PhilRice, yung national average ng cost to produce per kilo ng palay, nasa 13 pesos and 35 centavos. Sa ngayon, sa ibang lugar, mas mababa, kagaya sa Nueva Ecija, nasa 11 pesos, pero may umaabot hanggang 18 pesos. Sa ibang lugar, because of issue ng logistics. Siyempre, pag pumupunta ka sa ibang lugar, nagiging mahal ang fertilizer, nagiging mahal ang binhi. So, nakatutok din tayo ngayon para ma-improve yung logistics ng ating bansa, especially doon sa paggagawa ng mga additional ports, ng mga pre- and post-harvest facilities, at saka ng iba pang agri-infrastructure na napabayaan ng medyo matagal na panahon. Merong maximum suggested retail price sa bigas na umiiral. Meron ho ba kayong ideal na level ng presyo, farm gate price ng palay na mini-maintain na dapat hindi bumaba dito? Sa tingin namin, yung presyo ng palay, farm gate na dry and clean, dapat yan nasa mga level ng 21. Yan yung presyo talaga na maganda para sa ating mga magsasaka. So kung 21 Dry and clean yun, dry. yung dry clean na ito, ibig sabihin, 21 hanggang 22. sa halagang 42 pesos per kilo ng bigas sa retail, kumita ang magsasaka, kumita ang trader, nakinabang din yung mga consumers. Tama yan, tama yan. Siguro mamaya ko itatanong. Kasi hindi lang naman sa bigas, sabihin ano, hindi lang sa bigas o hindi lang sa kanin nabubuhay ang tao. Dapat may ulam din. Mamaya balikan natin yung ulam. Punta muna tayo kay Professor. Muna dun sa tingin niyo dun sa nangyayari ngayon sa ICC. Okay, Kaso ni Duterte, impact nito sa ating foreign relation. Tignan ko yung, kumbaga, international reaction ng mundo, hinggil sa pagkakasurrender kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court
Tapos of course, ano yung posibleng gawin ng gobyerno given yung reaction, no? Pero bago ako magsimula, papasalamatan ko muna si Kabut at si Ka Ariel na binigyan ako ng pagkataon na imbitahan ulit dito, anyayahan, no? At gusto ko muna i-congratulate ang aking kaibigan, si Philip, sa paglabas niya ng madaming libro na kakaroon tuloy ako ng inferiority complex sa kanya. No? Ako, isa pa lang siya, magiging 3. No? Sana nag-iba ka na lang ng profession, naging academic ka na lang katulad ko. Siguro mapopromote ka. Well, ang topic ko ngayon, of course, is looking at the international dimension, no? Reaction. No? Sa nakikita ko, actually, wala namang isang reaction yung tinatawag nating international community. No? Nakikita ko, in fact, 4 no, na general reaction na hinggil doon sa nangyari. No? Of course, nandun yung interest, makikita nyo sa media nila, yung coverage ng pagkaka-aresto, pero iba-iba talaga yung dating nila, no, yung pananaw nila. No? Unang-una, of course, lalo na very apparent to sa mga membro ng European Union, mga members ng European Union, at mga NGOs na involved sa human rights. No? Very happy sila. No? Kumbaga, ang tingin nila, the Philippines has returned home. No? Alam naman natin, since 1986, ang gobyerno natin naging simbolo ng respect of law, respect of rule of law, respect sa human rights, and of course, adherence to generally, no, mga conventions that have to do with respecting the human rights. Pero nabago yan dun sa 6 na taon na dating pamumuno ni Rodrigo Duterte na sa tingin ho nila, naging pariya tayo, there has been an anomaly, nagkaroon ng extrajudicial killing. So sa pananaw nila, wow, welcome back. No, you're back into the community of rules-based, tinatawag nilang countries that adhere to certain values, like of course the rule of law, respect for human rights, no, adherence to the due process, and so forth and so on. So ayun yung isang trend, no. Pero meron din trend na very cynical, no. Ito yung, well, ginawa ng Pilipinas to, nag-adhere sa rule of law, pero of course hindi maalis yung exigency ng domestic politics. Alam naman nila na pagkita nila na nung una pinoprotektahan ng dating, kasi yung election was of course a result of a dynastic coalition. Yung political clan ng mga Duterte, of course political clan ng mga Marcoses, and they had a marriage of convenience, nagkaroon ng alliance. Pero alam naman natin, ang alyansa hindi na nagtatagal. Pag nawala na yung common interest sila, nabubuwag na yan. And of course, nangyari na yan, nagkaroon na ng, for one reason or the other, nabuwag yung alyansa na yon. And it was very convenient for the current administration, of course, the President Marcos, to, although he never cooperated with the International Criminal Court, pero interestingly, no, this has been pointed out even last year. No, although we will not adhere to our obligation under the International Criminal Court because of the fact that we're not anymore part of the International Criminal Organization, although there's a certain legislation and of course the Supreme Court ruling that we have to respect that article that if the case has been filed before our withdrawal, we should honor our obligation. Meron pa rin jurisdiction, no? But that's beside the point, that could be discussed by a lawyer. I'm not a lawyer. Pero tinitingnan ko lang yung international dimension. It was very convenient for the current administration to get rid of the patriarch of the Duterte clan. And that is, of course, basically, we do not honor our obligation to the ICC because we're not anymore part of the ICC. But we are still a member of the Interpol, the police, no? So even last year, mini-mention na yan ni Executive Secretary Bersamin. We're not anymore a member of the International Criminal Court, but we are a member of the Interpol. So we have an obligation under Interpol to surrender anybody na, of course, may arrest warrant ang Interpol. So this is very apparent that our adherence to international norms is driven primarily by a domestic political consideration. And that it's very convenient for the current administration to get rid of the patriarch of the Duterte clan. This is a third dimension. Nakikita rin nila yung geopolitics. Of course, yung pagkakabangga ng dalawang clans, no, also has the political dimension, and that is, of course, geopolitics. Alam naman natin, doon sa 6-year term ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, naging very close siya sa China. No, yung mga statements niya, no, lalo na nung October 2016, I'm separating from the US, China and Russia, here I come.
And he made it a point to visit Russia and China, but never made a point to visit the United States, although he became a very good friend of, currently, of course, President Donald Trump. No, hindi pa presidente si Donald Trump nung 2016, tinawagan na kaagad siya and congratulating him, telling him, "You're doing a great job." Despite the effort of his friend Donald Trump to invite him to the United States, he never made it a point to visit the US. He impressed. I think he made 5 visits to China. Then yung last niya, August 2019, doon yata sila nagkaroon ng parting ways ni Xi Jinping when he raised the arbitral tribunal ruling. That's what I heard. But nevertheless, throughout his term, he made it a point that China is the Philippines' best friend. No, sabi niya nga, one time, bibisit siya sa China, sabi niya pa kay Xi Jinping, "I love China, I love President Xi Jinping." Unfortunately, of course, that was a case of unrequited love, which we will discuss later, no? Of course, the other one, currently President Ferdinand Marcos Jr., President Marcos Jr. wanted a balanced relation. No, tatandaan nyo, five days after naging presidente siya, ang first foreign visitor niya was Foreign Minister Wang Yi. Unfortunately, of course, our current president is wise enough to know na hindi mo basta-basta ilalaglag ang Estados Unidos. So he tried to maintain a balanced relation. This did not fit into China's view. Sa tingin ng China, hawak na namin kayo, yung dati yung presidente. Gusto pa kayong gawing probinsya. So this was something shocking to the Chinese. So at the end of the day, of course, President Marcos had to make a choice. No? Nung bumisita dito si dating Foreign Secretary of State, Antony Blinken, he said, "I could not imagine a future without the United States." And of course, doon na. So nakikita rin ng iba yung geopolitical dimension. The clash between the Duterte and the Marcoses has also to do with foreign policy, which we could discuss later. Yung pang-apat na aspeto na napansin ko, no, and this is pumapasok ko, yung unrequited love, no? Despite his effort to really cozy up to China, of course, lumabas na yung reports sa GMA. Now, when he went to Hong Kong, he was actually seeking asylum from China. Meron akong mga nadinig na balita, ang dami naman nilang dalang maleta at dala niya yung buong legal team niya, kasama si dating Secretary Bello, yung mga lawyers niya. And of course, lumabas na he was denied asylum. So nakikita lang natin how China deals with its, tawag natin, clients or lucky. Pag hindi ka na useful, ilalaglag ka na. This is an insight that I basically was able to develop, especially after lumabas na in public yung he tried to seek asylum from China. Well, what about the US? Ano yung role ng US dito? Of course, may very close personal relationship siya kay Donald Trump. But I don't think this really mattered from the perspective of the United States. For one thing, of course, the US is very critical of the ICC, and this might be a topic next week. It's just an indication kung gaano tayo ka-importante ngayon sa Estados Unidos we can discuss. It's been announced publicly, Secretary Pete Hegseth, the US Secretary of Defense, will be coming to Manila on March 28 and 29. And his first visit in the Indo-Pacific region is the Philippines. Ano ba yung significance ito? Of course, alam naman natin, ang pinaka-importanting ally ng Amerika ay ang bansang Hapon. Usually, if you have an American Secretary of Defense coming here, the first visit will be Japan. Pwede natin talakayin to next week. Bakit Pilipinas ngayon? So, abangan natin yung susunod na kabanata. I will end here. Thank you po. At this point, we'd like to acknowledge the presence of Congressman Jude Asidre. Sige po, Asan na siya? po dito. Ang joke sa house, malalaman pag nandiyan ng tingog. Pag nakakita na kayo ng mga magagandang stuff. Ang chismis din meron daw hulmahan sa tingog. Sige, let's give the floor to Congressman Asidre. Siguro, we could start with ano yung nangyaring hearing kahapon. Ano yung main points na na-discuss doon? At siguro, since it was pointed out na it's supposed to be a hearing in aid of legislation, ano yung posibleng gawin ng Kongreso para ma-stop ang fake news, misinformation, disinformation?
Magandang umaga po. Good morning, everyone. First of all, thank you for having me this morning. Yesterday, we had a hearing with the TRICOM, and part of the objectives of the hearing is to unearth this phenomenon, no, which we call as fake news. Pero tama nga naman, dapat hindi tinatawag na fake news kasi pag news ang pinag-usapan, dapat totoo. Di ba? So, mas preferred na tawagin tong disinformation or misinformation rather than fake news. Kasi pag masyadong ginagamit natin yung word, sabi ko nga kahapon, sabi ni Goebbels, repeat a lie until it becomes the truth. So I think we're seeing the same phenomenon now, no? Social media has been weaponized and been used by certain factions to not just create misinformation or disinformation, but actually to control the narrative to forms like, kulang ko na lang sabihin kahapon na fear-mongering or rumor-mongering, di ba? So, those are things that we need to take into consideration because as you see, as admitted yesterday, the following that they have is not that small. Yung isa, sabi, yung in-interpret ko, she has 10,000 impressions or engagements every time she posts. And I don't know kung meron tayong ganong with traditional media, at least with newspapers, diba? With our columnists, kung may ganong kalaking readership, and you do that every day, and I think that's something that we have to consider. And what's worrying is that when confronted yesterday, many of these resource persons do not feel in any way responsible for what they write. Diba? Wala silang na-feel na responsibility towards their readers, despite the size, despite the content. And for me, that's something that Congress needs to look into. It's even more disturbing that one of the resource person there was a journalist. In fact, lifestyle editor of one of our biggest, the oldest daily newspaper. And I think it's unfair for someone of that influence to exploit, I'll use the word exploit, the undiscerning readers simply because of her profession, and they don't know how to draw the line between what's personal and professional. And I think that's something that we need to clarify, especially kasi ang parallel ko kahapon, I know of some friends from media, mga komentarista, kahit nga minsan magkamali lang, di ba? Minsan sa bugso ng pagsasalita, may nalabas silang unverified report, and when that report is contested, but because it's a basis or it's the predicate for their commentary, they're subject to some sanctions. They've been asked to explain, or even without revealing their source, even to provide proof for what they presented. So, unfortunately for social media influencers, there is no such modicum of verification. There's no standard for making sure that what you post are verified. Even if it's let's say, granted, no, for the sake of argument that it's a personal opinion, but when it's hinged on something, consistent ako, I really don't mind when people criticize me online, although I take offense sometimes when they criticize what we do because it affects, like when we have projects, we have programs that has been criticized unfairly online because it affects the people that we're serving. And that's the only thing that actually offends me at times, no? But I always take it as a challenge to explain more about what we do. But when it's about national security, when it's about issues that affect the nation, especially at a very sensitive time when we ought to be, in a way, we should be more discerning rather than having to fuel the fire, so to speak. Dapat tayo yung nagpapahinahon, hindi yung nagpapalaki pa ng apoy.
meron talagang problema. And personally, no, for Tingog, we are in the process of drafting a digital responsibility bill that creates that ecosystem and imputes responsibility, una dun sa users, pangalawa sa platform, tapos for public personalities. Kasi by jurisprudence kasi, and of course we want to keep it that way, no? Kaming mga nasa public service are not entitled. We do not have the right to be offended. In simple words, that's what that's what the Supreme Court said, no? We have no right to be onion skin. We have no right to be offended. But there is a problem there. The problem is sometimes we become the lighting rod to discredit the institution. Because especially now where there's an accelerated repetition, kasi algorithm yan hindi naman, sabi nila, nagsusupil daw ng right to freedom of speech. But freedom of speech can only be invoked by natural persons. Ilan dyan ang nagpo-post na hindi gamit, they don't take account for the responsibility for what they say, di ba? Ilan dyan ang pasasabi nating bots? Ilan dyan ang propaganda? And we cannot afford to provide freedom of speech to people who are obviously abusing this freedom. Because what is at risk? Hindi kaming mga nasa public service. Who is at risk are the people and the truth to which they're entitled to. Diba? Sabi ko nga, there are only two limits to the freedom of speech. Because it's never absolute. Alam naman natin yun, kahit po kayo na mga kaibigan natin sa media, it's not absolute. There are two limits that we cannot dispense with. Freedom of speech and limits, it's fairness and truthfulness. Anything that exceeds truthfulness, anything that is beyond fairness, that is basically an abuse of the freedom of speech. Now, sa legislation part, marami kaming tinitignan, no? Una yung pag-create ng National Digital Responsibility Council, something like an MTRCB for social media. To be honest, we're trying to make sure that it's a balanced legislation. So ako, sa ginagawa po ng team namin sa Tingog, we're looking at the terms and conditions and the community standards ng mga social media platforms. If you really read the terms and conditions and the community standards ng mga social media platforms, makikita nyo doon na stricto talaga, na abuso talaga ng mga users, na di-disregard to an extent. Kaso, wala naman siyang consequence because the reporting and the verification process, pag nag-report ka, ang tagal. Diba? That it actually discourages people from reporting. So, ang sabi namin, bakit total, hindi naman siya designed to be used this way, bakit hindi natin tignan yung terms and conditions at community standards ng mga social media platforms at gawin natin siyang basis for a law defining social media behavior. Diba? So, pag may tinira ka, inabuso mo ang social media platform, yung paggamit, you misuse it, you do not only have consequences dun sa paggamit mo sa account, but you have real-life consequences in terms of civil and criminal liabilities. So that would make people be very responsible about what they put out in social media. Because as I said kahapon, if we allow this, ang problema kasi sa social media, because it's personal, it's somehow direkta sa'yo, unlike yung newspaper or television, it creates a certain degree of familiarity. And the problem with familiarity is sometimes it masquerades as the truth. At yun ang dangerous ground po doon. Apo. Kung, you're a good lawyer. Bakit seemingly walang control ang Estado sa social media under the guise of freedom? Kasi ang
ito pa yung pinagmumulan ng tanong ko. Lahat na nag-broadcast dito, dapat may franchise ang gobyerno. But this- Bakit walang franchise ito? Itong gumagamit ng social media, wala ba tayong control doon sa mga platform na yan? Well, sa totoo lang ho, I think when it was designed at the beginning, it wasn't meant to be that way. Naalala ko pa yung Facebook na by invitation lang. Hindi ka pwedeng gumawa ng account kung hindi ka in-invite na magkaroon ng Facebook account. That's how it started. I think everything, the power that social media has right now was consequential rather than by design. Lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Yung parang it's culturally ingrained sa atin yung connectedness. Kaya ang tao talagang that makes us the number one social media user in the whole world. Now, that actually is something that we're studying, although I don't know if it ato anong stage na namin pwedeng sabihin, but at the moment we're considering na baka pwede nating i-amend ang Public Service Act, yung utilities na Opo. nag-define, that we include social media as part of that, no? Yeah. Kasi that way we would be able to require, kasi ngayon, like for example, sir, hindi natin pwedeng hindi kami, nahirapan kami ipatawag si Meta because they don't have an office in the Philippines. Now, at the very least, what we can require them is to have an office here so that they can also be made accountable Sir, to the extent that their platform is being used. pwede bang umatras tayo? Kasi sila, social media platform sila. Pero sila naman nakakarating dito sa pamamagitan ng ISP, Internet Service Provider. At yung ISP na yan, Globe o Smart yan, may franchise yan. Parang hindi ko alam kung tama yung parallelism. Let's say sa broadcast o sa TV, may black timer. Pero yung black timer, may pananagutan doon sa istasyon. Kung hindi gumalaw ang istasyon, may pananagutan sa gobyerno dahil may franchise na sinusunod. Hindi ba natin pwedeng doon kalawitin doon sa ISP? Well, that's one option, pero I think for social media, no, we can start by really requiring them to have offices here and acquire juridical personality under our laws. I think that would be the most basic thing that we can establish, and from there on, makikita natin kung ano pang pwedeng applications under sa batas natin. Opo, kasi Even now, sir, if I will follow your suggestion, even if they say we'll consider them as black timers na by parallel, hindi pa rin natin sila held accountable kasi, like for example, for Facebook, nasa Singapore ang headquarters. yes. So, and walang entity technically na Facebook Philippines Yes. or Meta Incorporated Philippines, di ba? Opo. Kung, halimbawa, assuming for the sake of discussion, mag-opisina sila dito. Alam naman natin, hindi naman ay 1,000 social media platform. At hindi naman siguro kayo maniniwalang lahat yan ay magtatayo ng opisina rito. Hindi ko pa pwedeng, may mga bansang walang Facebook, walang Meta. China, Vietnam. Hindi ba natin pwede silang, sige, ayun yung sumunod sa amin, ayun yung pasakop, sige, isa na kayo dito. Actually, yes. In fact, in many countries like Germany, they're actually required to have an office, and they did. Yeah. Natanong ko yan kasi one time, nasa abroad ako, tinitignan ko yung Facebook, wala palang Facebook Marketplace sa ibang bansa. Yeah. So tinanong ko sila kung bakit sa Pilipinas may Facebook Marketplace, sa ibang bansa wala. Yun pala, namomodify ang Facebook kung anong features ang ma-access mo from one country to another. Therefore, they can actually do what you suggested and make sure that may tamang curation na lang, for lack of a better word, what services, what features to present sa Pilipinas, and at the same time, also ensure that the proper safeguards are available. Pero ako talaga, it starts by making sure that they operate under our laws. And to do that is to have the office in the Philippines. Kanino po And kung compel them to have it. earlier, may binabanggit si Asek Arnel na kinukorek yung impresyong nalika na may nagpakamatay daw at naging viral na naluging magkasaka dahil sa baba ng presyo ng palay. As it turns out, walang nagpakamatay, hindi totoo. At they are maling to have an action, legal action doon sa nagpakalat nun. Inubang ganun, may, kahit sa mong anggulo si Patin,
hindi naman sa pagiging judgmental, parang may elemento to ng pagsabotahe sa ating lipunan. Kasi nag-create ng takot na nalulugi ang mag-asaka. And yet, never before na ganito kataas ang presyo na binibiling palay sa farm gate. Well, if you're referring to the fake news no, na yung misinformation na na-propagate, ito talaga, for me, the height of it is the Supreme Court having to deny that there was a 16 million signature campaign asking for the removal of the president. The highest court in the country having to explain itself na hindi totoo yung fake news. I think that's, for me, that's epidemic levels na eh. That's pandemic levels. To be able to have our highest court explain itself. And like for example, kahapon, sinasabi ko yung mass resignation, yung marami daw nagbibitiw or magbibitiw. Daw. I know, she's a journalist. I'm sure that it was intentful to put daw there, diba? To escape or evade any accountability. But if you read the rest of the article, and you contrast it with many other of the similar topics in the it was really there to reinforce the scenario na nagtatanggalan or nagre-resign na nagsisiyalisan ang mga military at police, which is not true. And the PNP actually clarified it. And worst of it all, when confronted with the truth, they refuse to correct themselves. They refuse to take responsibility. And for me, that's quite alarming, no? Na ganyan. And siguro, sabi nga nila, one of the best thing is really best intervention to really to mainstream, to streamline and mainstream digital literacy. Diba? The way to combat disinformation and misinformation is really to put better information, to bring out the verified, the truthful information out there. Kasi, like for example, ito challenge mo sa media, sa mainstream. Pag galing ng social media, huwag natin patulan. Diba? I really can't understand, with all due respect to our friends in the media, mainstream media, when it's out in social media, nag-viral, then we take it. Diba? We use it as news material for our... I think tayo din naging part din because of the virality, because of the algorithm. Without realizing we've been made part of the algorithm. Diba? I think it's time now to call a spade a spade. This is lying. This is rumor, fear-mongering. This is sensationalism. It's not journalism. It's not the truth. Diba? A tiny speck of truth placed on top of a lie is still a lie. Parang we're seeing lately coordinated inauthentic behavior sa social media, no? At hindi lang executive ang binabanatan across yung sectors, di ba? Pati agriculture nga di ba? Yung pagano ng fake news, it goes across Lies, not fake news, lies. sectors. Ano yung pwedeng gawin ng gobyerno given that situation? Well, as I mentioned earlier, that we're in the process of drafting a bill that would clearly outline the responsibilities of users, of the platforms, and also of course the government, no? Kasi we all have a responsibility naman of instilling digital literacy. Hindi naman yon. Kailangan naman, I think, our educational system and our educational content, curriculum should be more cognizant na kailangan din naman na turuan na ng tama. Kasi madalas hindi, ang nakakalimutan kasi natin, I know it's a little bit technical, pag nasa computer, ones and zeros lang yan. Wala kang two yan eh. It's an algorithm. It's not by accident that when you go on your Facebook account, you get these ads. Because they actually measure your behavior. They like to put out content that you like. In the process, they want to influence your behavior.
And that's what really it is, di ba? Hindi to katulad ng newspaper na ikaw yung pwedeng pumili anong article at anong column ang babasahin ko. Hindi to katulad ng TV na pag hindi ko binuksan, wala akong malalaman. Ito, i-impluwensyahan ka talaga. Reinforce. Tignan nyo minsan, nag-usap-usap lang kayo ng isang produkto. Pag binuksan mo yung Facebook mo, lahat ng pinag-usapan nyo, minsan sinasuggest niya. And that really is it. That's really how it works. And it should be exposed for what it is. And government should put the necessary guidelines so that people are made aware of this fact all the time. Diba? The pag social media, especially when it's content not from official sources, people should be made aware na hindi yan yung standard truth, hindi yan yung totoong katotohanan, di ba? Or if there's such a thing. Yung baga, it's not news. Yung news dapat nanggagaling sa mga news outfits na merong who follow a certain standard, professional standard, di ba? A certain set of canons for journalists. And that way, we can insulate ourselves from fake news or misinformation and the process make it irrelevant. Ang problema, like for example, business. I think business and advertisers should start to be more discerning where they put their ads. Kasi minsan, like for example, kahit itong mga vloggers, if you notice, may video sila, in the middle may papasok silang ads. Like for example, mga e-commerce apps, yung mga Lazada or Shopee, di ba? Lalabas sa gitna ng video. I think part ng corporate responsibility ng mga businesses at advertisers is to avoid, to make sure that they inform the platform. I don't want my advertisements to be identified by fake news peddlers, di ba? So that's one thing. Second, I think government, by way of policy, should stop also engaging this level of normalizing this kind of online behavior. Minsan, pati gobyerno, tatapatan din, di ba? Which is, I think, counterproductive because in the end, people will look at this and will look at that, di ba? And they will say, ito na yung bagong way of getting... Remember the mantra they're saying? Huwag kayong makikinig sa mainstream media kasi biased yan sila. Bayaran media yan sila. Tapos they're blinded by interest. Yan ang sinasabi ng social media. Pero, kung tatanungin natin, mas nakakatakot sa social media because there's no accountability. Kahapon narinig natin, wala siyang pakialam, di ba? Sabi niya, wala akong responsibility sa mababasa ng mga nagbabasa ng sinusulat ko. So, I think we should take a whole community effort to really make social media irrelevant. Government can play the role of regulation and making sure that certain standards are followed, but in the end, business, advertising, schools even, ito na lang, sana, pero may statement naman si Secretary, itong mga teachers na pinagagawa ng project yung mga estudyante nila para mag-viral, di ba, sa internet. I know some, they do it for fun or they do it as a way of learning creatively, but not siguro when you're too young and you think that to be viral is you create the semblance of its affirmative always, di ba? Virality can either go by either way, pero if you don't have that sound understanding that you have to be truthful and it doesn't really matter if you're viral, what's more important is you're truthful, and that can go a long way. Pero kung grade 1, grade 2, grade 3, pag gagawan mo na ng project, upload, and get a number of likes, what are we teaching our children, di ba? So it takes a whole community, in other words. And we make sure that it's a good tool. Social media is a powerful tool. It has a lot of good potentials. But then again, it's not meant to make our lives or our society even divided. Kaya nga social media siya eh.
It's meant to bring us together. But unfortunately, people have weaponized it as a way of dividing ourselves further. So, ganun pala yun. May algorithm. Kaya pala nakikita ko pag nagbukas ako ng Facebook, puro prayer. May question dito. Sige, sige. Good morning po, Coms. Sir, kanina nabanggit mo po yung nakatakda po tayo or mag-declare po tayo ng panukala for digital responsibility. Sino na po yung mga include dito for clarification na? Pati po ba yung nag-share po, for example, na nakita po nila may ganitong information tapos di naman pala siya totoo, then share po ng ibang tao. Pwede rin po ba silang maparusahan? And ano po yung plano po natin regarding dito? Well, we don't have yet that provision, no? Kasi in fact, I don't think we're going to file it anytime soon. Kasi patapos na yung Kongreso, we'll probably file it after the elections, no? We make sure naman, we make sure that it does not present as prior restraint. We make sure that it is not a tool na we stifle free speech because there is so much, as I said, good potential with social media. Sa totoo lang, example na lang, ang dami kong natutunan lutuin sa Facebook. Kasi andun lahat ng mga recipe, tapos kokopya. There's a lot of learning opportunities from Facebook, no? We just want to make the people, the object of the law, honestly, is not simply, although they're part of the regulatory ecosystem that we want to put in, but it's really the user. Making people understand that what they post on Facebook comes with a certain responsibility. And sharing probably can pwedeng kasama siya, but of course the level of culpability, if any, would have to be appropriate, would be proportionate to the level of participation. Sir, meron po ba tayong babala na nato sa mga nagkakalat ng fake news or misinformation or disinformation sa social media? Sa totoo lang, kung may sarili silang bait, alam na nila yung gagawin nila di ba? People know naman how it is. Ako, I live by one mantra If you can't say it in front of someone, don't say it at all. Di ba? If you can't say it in person, in front of someone, then you better not say it at all. I think it's a common rule of decency. Ang problema dito, sir, hindi natin pwedeng isabatas ang mabuting ugali. So we're just forced to really make sure that whatever you write and you put it out, whatever you put out there will have real consequences. And I think we have to understand that. Anong gagawin ng gobyerno sa mga foreign vloggers na tumitira sa gobyerno? Nothing. Well, to be honest, wala tayong magagawa. Kasi individually, they are outside our jurisdiction. But that's the reason why we want also to make sure that our social media platforms have offices in the Philippines so we can make them accountable for whatever postings they allow on their platform. We've seen this in other countries, not just in China and Vietnam. I don't think those are the best examples, but probably even in Germany. In Germany, Australia, there have been significant amount of regulation placed over social media, and I think that's something that we need to consider. Kung for soundbite purposes lang po, mag-differentiate na lang po yung social media at saka traditional media in the spectrum of providing information. Well, social media is what it's basically not supposed to be a news platform, diba? It's a social network. Basically, it's the distribution mechanism. And the content is something that is personal. That's why you end up having unverified content being shared because it's basically neutral. Kasi
yun kasi yung hindi nila nakakalimutan natin. Ang social media is a social network. It's the mode of distribution using an online platform. Now, news is a profession, di ba? It's regulated. There's a set of canons that journalists follow. There are clear rules and standards for what you can put out. Because ang social media, it's about about your exercise of your rights. Di ba? And then people put it out. Kaya nga sabi, what's in my mind, then you post something. So depende na lang kung anong bite ng tao, kung ano yung susulat niya doon. Pero sa social media, sa traditional media, you're shaped by your responsibility. Diba? You're shaped by the standards that you have to follow and that define your profession. Kaya kahapon, I really feel, I'm really worried about this mindset that I'm a journalist at this point and then I have my personal views at another side, di ba? Parang on the side. Kasi ako, I grew up with some journalists who were journalists through and through. Di ba? Hindi nila iniiwan yung pagka-journalist nila at the doorstep of their houses or when they get into social media. Talagang they look at their profession with so much respect that they feel accountable for whatever they say, even on their personal social media accounts. Marami akong kakilalang media, hindi nga nagpo-post. Kasi sabi nila, sir, ang mga tagabasa namin, pag nakita yung pangalan namin, alam nila journalist kami. And they will have difficulty, readers will have difficulty of discerning whether ito ba'y sinusulat ni Juan de la Cruz na journalist as a journalist or sinusulat niya as in her personal capacity. So I think that is something that people should be made aware of. Salamat. Hi, sir. Sir, we have an existing law, Sir Vice Penal Article 154, about kung sa illegal use of publication. Just recently, they arrested one vlogger sa Cebu for altering one of our news digital post po from PBBM. In-alter niya yun at ginawa niya po yung mismong publication. Pinatungan niya po ng ibang words. Sinabi niya na gagawa daw ng batas to make legal ang illegal drugs sa Philippines. So is it about time na lagyan ng pangit? Kasi masyadong mababa yung penalty doon sa Article 154 na yun. Parang 6 months to 6 years. I don't know. Tapos yung multa 20K ba? 40K ba? We'll take a look into that. No, I will take a look into that and see how all this works out together. But there's the thing with regulating media, with social media. There's this problem that technology can sometimes accelerate at a rate that's even faster for us to amend the law. So even with the law with the bill that we're drafting, we have to put a provision that mandating a certain this body, this agency that we're thinking of, with the powers necessary for them to adjust policy according to the level of technology that's being used. Because, like for example, Facebook has gone through several changes, several transformation over the last couple of years, di ba? So yan talaga ang challenge. And there's always, like for example, with AI coming in, with deepfakes coming in, with cheapfakes coming in. So magkakaroon talaga ng problema if ang hindi expansive ang scope ng legislation natin. And thank you for pointing that out because that's really one thing that we need to look into. Okay, Kong, follow up ko lang yung ganyang klase ng tanong Kasi hindi nga natin makokontrol yung social media. Tayo naman ay lumaki sa probinsya. Alam natin, para tayo makapanood ng TV, may cable tayo. Yung cable companies na yan, may pananagutan. Kapag may lumabas na mali doon sa balita, mapanira, pwede nating madimanda yung kanilang cable channel. Yung cable companies na ito, yung cable na to, nag-metamorphosis yan eh. Ngayon, internet service provider. Hindi ko alam kung anong legal hold ng gobyerno para panagutin yung ISP na inilagay nila doon sa kanilang service na pwede mong ma-access yung mga social media platform na yan. Hindi mo may pananagutan pa rin dito? I was part of the drafting committee who put together the SOGI,
OSAIC law, no? OSAIC law, and that was part of the discussions as to the extent of the culpability. Ang concern naman ng SIP is they really don't have a hand. Hindi naman nila pwedeng patayin, kumbaga, yung access all ng ganun kadali, no? Yung with like, even the process of getting an e-search warrant, an e-warrant actually takes time. So, at the moment, all I can say, sir, is we're looking at all angles possible. And then the ISPs definitely have a degree, they have some responsibility, but the degree of responsibility would have to be determined by the type of technology we're using. Opo. Kasi like for example ngayon, Starlink, and a significant number of households are actually getting their internet connection via Starlink, lalo na sa probinsya. And then how do we work with that, diba? So that's something that we need to take into consideration. Hindi po ba mas madaling i-regulate through ISP? Kasi kukunti ang ISP eh. Pag yung social media platform, more than 1,000 yan sa buong mundo. Yung Russian na lang ng mga social media platform. Pero I don't think na yung Russian pwede makapagbigay sa atin ng ISP dito. Well, to be honest, sir, yung internet service providers, they really have a responsibility also in this aspect. But as I said earlier, the degree of responsibility, because it will have to be proportionate to their ability to curate or to control the content that's being shown on the platform. Parang hindi mo naman pwedeng ako yung i-punish mo sa kasalanan ng isang tao or sa hindi nagawa ng isang tao, di ba? Because wala namang access si ISP dun sa direktang content na sinusulat. Tama po. I know it's a little bit technical at the moment, pero then again, we're still looking at the responsibility, whatever responsibility ISPs will have. But in the end talaga, sir, it has to be the social media platform that has to be made accountable for, it has to have a certain degree of accountability over what's being posted in their accounts. So kasi kung may pananagutan ng ISP bilang gatekeeper, tapos another gatekeepers yung mga social media platform, two gatekeepers are better than one or better than none. And yes, sir, and that would reinforce na hindi talaga pwede ang fake news or ang misinformation. As I said earlier, it's not even if I'm following your line of thinking, sir. It has really to be a concerted effort. Kasi pati users din eh. Sa totoo lang, sir, there was a research many years back. Ang isa sa pinakamaraming nagsishare ng fake news, yung mga medyo elderly, mga senior na nasa bahay, na walang ginagawa, na akala nila pag nasa online, yun na yun, totoo na yun. Sisimulan ko sa nanay ko. Minsan nanay ko, ipo-forward sa akin, sabi ko, hindi totoo yan. Because, this technology is foreign to them eh. Hindi nila alam na kahit sino, pwede lang magsulat ng kahit ano, tapos i-share sa social media. So, I think a whole of society approach to this problem. As I said, this has to be taken seriously because it is basically affecting our not only our behavior, not only our politics, not only our business, not only the dynamics that shape our society, but the values that define us. Kahapon, ilang beses ko narinig, this is my truth, I post my truth. You have no truth. The only truth is the truth. And the truth will be true to you and to me, di ba? So, parang i-reinforce, I'm posting my truth. Paano my truth? Di ba? The truth is the truth. What's true to you or me, no matter who holds it. And I think that's something we need to reinforce. Matagal pa ba itong hearing na committee, tri-committee? Sa pagkakaalam ko, meron pa yatang isa before mag-elections. Hindi lang ako sure. Depende po sa chairpersons. April 8 na, Senado. April 8. Tentative. Tentatively. May tanong po dito kay Professor Castro. Ito bang social media platform na ito, tingin nyo, nagagamit na sandata ng China sa ating pagpupursige na mapanatiling nasa Pilipinas ang West Philippine Sea?
Ayan yung tinatawag natin cognitive warfare, na you target the mind. Of course, People's Liberation Army, talagang parte yan. Yung cognitive warfare niya. It's a doctrine within the People's Liberation Army na dapat, instead na engage mo yung kalaban mo sa tinatawag nating kinetic warfare, tirahin mo yung kaisipan. No, part na. No, my area, of course, is strategic studies. Talagang nasa doktrina ng People's Liberation Army. No? Una yun yung tinatawag ng information warfare, atakihin mo yung mind. Tapos yung tinatawag nila ngayon, intelligent. Gumagamit ka ng AI and even biophysics. No? Talagang gagamitin mo lahat. Biochemistry and mind. In fact, ang People's Liberation Army, nagtayo pa ng tinatawag nating peak branch. Ang tawag nila doon, Strategic Support Force. Na talaga ang focus lang to really take into account yung cognitive warfare. Nakikita natin to sa ginagamit nila sa Taiwan. No, talagang grabe, lalo na nung last election, talaga yung effort nila to sway the minds of the Taiwanese against yung sa nanalong party, yung pro-independence, and supporting, of course, yung Gumindang. No? I think even sa West Philippines, nakikita natin. Interestingly, 2 weeks ago, nag-hold ang Stratbase ng isang conference on cybersecurity funded by the Canadians. Nakikita natin yung mga bloggers na sympathetic sa China, ganyan din very active, sympathetic. Of course, they take the position against the government after yung arrest. So the same people who are also engaged in pro-China narrative are also engaged in efforts to destabilize the government. So yes, ang simpleng sagot ko sa tanong mo, Ariel, yes. Ayan ang tinatawag nating cognitive warfare. Okay. Arnel, kayo ba sa agriculture sector, biktima rin ng fake news? Kasi may kumakalat na balita, seemingly parang inosente eh. Makikita mo nagrarant, mahal ang bilihin, mahal ang itlog, mahal ang karne. Ang tanong ko sa inyo, totoo bang mahal ang karne ngayon o nagmumura ang karne? Actually, sa sektor ng agrikultura, kasi nga maraming puwersa yan. Kung gusto nilang pataasin, lalo na classic example, sibuyas. Panahon ng malapit ang anihan, there's really a push na pataasin o kaya pagkulang para of course i-drive ang presyo, masigurado na ma-maximize yung profit either sa mag-i-import o sa trader o kung saan man. Palaging merong ganun eh. Kahit anong agricultural product. Kasi nga karamihan ng kita ngayon nasa trade eh. Nado ng kita sa trade, sa importation. So, sa production, kasi sila rin na nagko-control eh. That's why it's very important na ang track ngayon ni Secretary, magkaroon, ma-establish yung digital information. Kung makita natin, part ng provision ng batas ngayon ng Rice Tarification Law is to provide for a daily price index that will be the basis kung magkakaroon man ng profiteering, hindi pala Rice Tarification Law, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Nakalagay doon yung provision ng daily price index which will determine kung meron bang profiteering, may hoarding o kung ano man, na magiging basis for such computation. That's why it's very important na mawala itong tinatawag natin na price speculation. Ma-establish talaga yung tamang presyuhan. Yun yung napaka-importante. May isa pa pong kumakalat na ganyang mga lies. Ikinakalat na laganap daw yung sakit ng hayop. Isa pa foot and mouth disease at saka yung avian flu. And yet, pag tinignan naman ang anunsyo ng DA, hindi naman ganon, controlled ang sitwasyon. Kaya maraming natatakot. Paano ito i-combat ng inyong departamento? Tama rin yan. Ang bansa natin ay nananatiling FMD-free without vaccination. So napaka-importante nun kasi lalo na pag nakikipag-engage tayo sa international trade din. At the same manner, yung ating ASF na cases significantly went down from more than 500 at the peak noong third quarter last year to only 39 active cases now. For avian flu, we don't have any active case. Napaka-importante nito kasi sa pagpresyo, pag meron tayong ganitong kaso, natatakot ang mga tao na kumain. Pag natatakot, nagdadrive yan ng presyo pataas. Ganon din sa bilihan.
Pag isang lugar sinabi na may kaso ng ASF sa baboy, ano yun, babaratin yun ng mga trader. Oh, may parating na ASF dyan, dapat ibenta nyo na yun sa amin ng mura. Kung hindi, mauubos ang inyong baboy ng ASF. Ganun kadelikado ang mga maling impormasyon na nagda-drive din para maapektuhan ang presyo at kawawa rin eventually ang ating mga magsasaka. So, we are taking all this not very lightly and very seriously. Bernadette, saka si Philip kasunod. Sir, dito fake news kasi galing sa site ng DA. Sir, umaabot ng 250 yung presyo ng manok. Ano po bang nangyayari dito sa poultry? Bakit po ang taas ng high-end? Yung presyo naman nun, kagaya sa baboy, merong nananamantala na konti. Yung sa presyo na nanatili, yung mas importante sa amin yung prevailing prices eh. Yung prevailing nasa 200 to 20. Yung 250, kagaya ng sa baboy, may isang presyo lang sa kamuning market na nagbebenta ng 470 ng belly. Napuntahan na yon, nagkakaroon ng surprise para masigurado alamin bakit ganun kataas ang presyo mo. But if you look at the prevailing prices in all of the markets sa Metro Manila, nasa 400 yung belly. Mas mataas pa rin ng 20 pesos doon sa itinakda ng MSRP na 380. Pero at least may sumusunod na 25%. Yan yung mga susunod na hakbangin. Napaka-importante na tingnan kung saan specifically itong nagkakaroon ng mataas na presyo. Sir, pero sa details ng ubra, sa data ng ubra, meron po talagang pagtaas doon sa farm bill. Sa ngayon, panahon na ito, merong nakikita. Pero hindi naman ganun kataas. At ang maganda sa manok, hindi kagaya ng baboy at ng baka, for the last how many years, yan ang nagdadrive ng growth ng agri. So, very stable yung presyohan natin, both sa poultry at saka layer, meaning sa itlog natin. May binanggit kasi kanina si Kong Jude, my truth, yung sinabi ng mga vloggers. Hindi ho ba delikado yun? Sa kaso ng agrikultura, may isa lang loko-loko na nagbebenta sa palengke, na maliit ang puhunan, pwedeng kahapon lang umupa ng pwesto, maglagay ako ng presyo dyan, ng presyo ng manok ay 500. At may kasamahan ako mga vloggers na 10. O kita nyo, 500 ang kilo ng manok. Hindi ko ba talagang sabotahe yung ganun? Cognitive warfare. Cognitive warfare. Teka. Sige po, Professor. Elucidate us on cognitive warfare. Talagang part ng strategy, lalo na ng China. Talagang tirahin mo yung utak. Undermine the moral of the people. Atakin mo yung gobyerno. Of course, ito yung elemento na tinatawag natin ni Congressman na disinformation. Actually, pag nagkukonda ka ng information warfare, you have to make sure at least 80% ng sinasabi mo totoo. 20% dyan yung actual distortion. Kasi propaganda, of course, ang term dyan in the past is propaganda. Propaganda is always half truth, half lie. Ang nakakatakot doon yung elemento ng lie kasi doon naglalagay ng malis, doon yung ginagawa yung narrative nila, doon nila pinapasok in a very refined manner. And of course, yung training na kinukonduct ng lumabas din sa hearing, di ba? Yung pinadala sa China, nag-conduct sila. Actively sa mga journalists talagang, and of course, if you're given an opportunity to go to China, meron ng account na dinig ko mula sa isang government agency. Pagbalik dito ng mga journalists or mga media personnel, umiiyak. Dahil daw grabe, napakabait ng mga Chino. No? So of course, may mga pasalubong pa yan. Meron pang mga pocket money. Kaya, binibigyan talaga nila importansya yung elemento ng cognitive warfare. Hindi lang yan kinukonduct ng PLA. Of course, meron tayong mga kababayan na actively has become part of this. Ang elemento yan talaga ng Chinese strategic concept to win without actually fighting. What's the best way to win without actually fighting? Attack the mind. Attack what they call the cognitive domain, which is of course actually very vulnerable given yung, of course, this is part of Chinese tradition, historically, naka-ingrain na sa kanila to win without actually fighting. Then of course, yung strategic goal nila, South China Sea, Taiwan, then of course, technology. Plus, of course, the support given by the party. Talagang ano ng party yan, distractions sa party. Sir, ano po yung reason doon sa konting pagtaas ng manok?
Whether po ba yun? Is it better? Sa ngayon, ang number one na malaking factor na nakakapekto sa presyo ng manok, yung feeds. Lalo na sa layer at saka sa poultry, more than 50% yan mais at yung feed wheat. Ngayon, mahal pa rin ang production natin ng mais and we're only producing about 60% of what we need. So karamihan pa rin yan ay imported. So kaya nga gusto ni Secretary nung nakita niya yung sa pagbisita niya, yung halimbawa sa San Miguel, ang mga feed mills, yung sa Tarlac, nanggagaling yung kasaba na pangangailangan nun sa Mindanao pa. So bago makarating yung sa Tarlac for processing, napakamahal ng kasaba. So the instruction of the Secretary now is to identify all the feed mills in the country and to plant doon malapit sa feed mills yung pangangailangan ng feed mill. Whether yan ay kasaba, yan ay mais o iba pang feed ingredients para mabawasan ang gastusin at maging mura ang feeds. Until and unless the feeds becomes cheap, magiging mahal palagi po yung karne natin, whether yan ay baboy o karning manok. para mapababa ang presyo ng mga harvest natin. Hindi lang tulay. Kasi kung walang buwan, parang bumagsak ang presyo ng kamatis. Actually, gusto na rin makikita mo na tumama yung ako-pagunan ng kamatis. Tama po yan. Sa panandali ang solusyon, of course, kailangan maibenta yung kamatis. But on the long-term solution, na tama po kayo, napaka-importante talaga ma-establish yung mga agri-infrastructure, kagaya ng post-harvest facility, na sasagot sa pang-matagalang problema na to. At ang kailangan po dyan, yung cold storage, kagaya sa sibuyas. Kasi yung sibuyas, ina-harvest natin yan, very seasonal. February, March, April ang harvest yan. The rest of the year, wala tayong harvest. Kaya kailangan mai-imbak at magamit sa mga susunod na buwan. Ganon din ang kamatis at iba pang perishable at seasonal crops natin. Kailangan yan, magkaroon yan ng mga strategic place na mga cold storage para masigurado na mananatiling merong kamatis, merong ibang commodity at the price na tama para sa consumers at magsasaka. So, marami pong panahon na hindi yan natutukan. Ngayon po, tinututukan na. Kung sa hearing nyo kahapon, nakuha nyo ba yung pinaka-objective ng hearing na mapapabuhatan ba natin yung disinformation o misinformation na gusto natin maalis sa social media? Well, I think, if you were to only base it on whether we have made it clear to the people na itong mga nagsusulat ay wala talagang, they're not bound to the same level of accountability and responsibility as journalists are held to. I think we were able to establish that yesterday na hindi lahat, klaro naman yung paulit-ulit yung isang resource person kahapon. She doesn't feel any responsibility. She doesn't feel in any way responsible for the consequences ng sinusulat niya. And I think critical yon. Kasi minsan yung mga nagbabasa sa social media, they really take it at face value na totoo tong sinabi o kung sinabi ng isang personality kasi meron siyang ganitong kalaking following, valid yon or verified yon. So at least we were able to debunk that. But in the end, it's not naman the goal of the hearing. The hearing talaga is geared towards making sure that itong mga disinformation, misinformation na nangyayari, not only are people held accountable, but we do not provide a space for them to thrive. And I think hindi pa kami nakakaabot doon. And I think that warrants the next set of hearings to looking at the regulatory part talaga. Who do we hold accountable for? And if we're looking at several actors like the bloggers, the influencers, the ISPs, the social media platform, and even the government, ano yung level of accountability at responsibility ng bawat actor? Yun yung kailangan natin tignan. And paano ito mababalanse natin with the freedom of speech and freedom of expression? Kasi like for example,
naklaro kahapon sa akin personally, naklaro ko na I think ang space to invoke the freedom of speech is rather limited kasi marami naman dun sa internet, sa Facebook, hindi naman mga totoong tao yan. 'Di ba? Meron diyan mga pseudo accounts. I think you can only invoke the right of the freedom of speech kung you're a natural person. 'Di ba? And second, you can only invoke the freedom of speech when the one who's transgressing it is the state. And that has to be clear, no? Kasi minsan, iniisip ng tao, freedom of speech, absolutely, sasabihin ko yung gusto ko, kahit when it affects an individual person. But the thing, it does not apply to that eh. Although, kami yung exemptions, kasi people in politics have no right to be offended. So, nakikita natin yung mas lumalalim ang kaalaman natin, di ba? Kasi ang pwede lang mag-infringe ng freedom of speech is the state. Pero, syempre, pag dalawa na kayo na pareho private persons, then you cannot invoke the freedom of speech because the other person has also his right to be protected from whatever adverse information about him or her, about her reputation. So, I think that dun tayo papunta, yung regulatory part, which is rather tricky to be honest. Kasi with all the legal concepts and regulations that we have to clarify, you have to take cognizance of the fact that the technology that we're using actually changes, accelerated yung growth ng technology na meron tayo. Sino ba naman nag-iisip that your computer can be in your pocket, di ba? Yung iPhone mo, mas powerful pa yan kaysa Windows 2000 mo many decades ago, di ba? So that is also a point of consideration when creating regulations for all this. Kasi I was also part of the group drafting the bill for the AI framework, and that has been a consideration na how do we develop a framework for a technology that seems to change or seems to accelerate every 6 months or every few months, di ba? Kasi like for example, I don't know if nakita nyo na, meron yung technology even in social media na pwede na silang, hindi na tao yan eh, bots na yan eh, yung amplification. So those are things that we need to consider. Pwede lang ako magdagdag in a pessimistic manner. Expect it to be worse. Kasi tinitingnan lang natin itong mga bloggers na to as individuals. Ang question yun, sino ba nasa likod nila? What basically motivates them to simply focus on blogging? Siguro, ayun nga, ang tinatawag ko, they might also be part. I think I have all the, at least premium past evidence that they're part of a cognitive warfare. Lalo na, of course, meron tayong issue in the West Philippine Sea. We cannot discount geopolitics and we cannot discount the fact merong element ng strategy, may malis dyan. They're doing it because they're being backed by a state actor that has all the resources and of course has basically the mind frame, the strategic mind frame, and more importantly, of course, the goal. The goal is, of course, to demoralize, to create division. Bakit nga ba sila nag-encourage ng division? Probably it's not simply because of type nila. Money, and of course the fact that kaya sila binibigyan ng money is because they have to basically pursue a goal of a great power that of course is engaged with the Philippines in a geostrategic competition. Tingnan na natin again, I challenge you, kung paano nila titignan yung gagawin na military exercise, yung balikatan next month. And of course, the visit of Secretary Hegseth next week. Tingnan natin, let's change. Paano yung magiging narrative nila? Attacking the government for what he did, of surrendering a former president. Let's see. That's a challenge. Apo, siguro singilin ko lang po konti si Congressman Jude. Kung, bakit pinalampas kahapon yung isang vlogger na nagsalita? Una, inakusahan niya, na-recruit ng CIA si Commodore Tariela. Pangalawa niya, akusasyon, ahente ng CIA si Tariela. Pangatlo, may talent fee sa US Embassy. Pang-apat, pumunta sa bahay ni Speaker at binigyan ng 2 bags. At ang panglima niyang akusasyon ay, ano daw parte ng West Philippine Sea? Ang inagaw ng China. Nagulat ako na sa committee walang sumagot.
Actually, nakalis na rin ako when those questions were raised. No, I had a meeting somewhere. Pero I think that the way the hearings are handled, yung nangyari na hearing kahapon, nagsisimula pa lang tayo. So I think I would be probably preempting what's the next step of the committee. But rest assured, those issues were raised by Commodore, ni-raise ni Commodore Tariela, did not escape the attention of the members. At tinitingnan namin kasi critical siya because many of the, if not all of the resource persons yesterday actually wrote several posts that are favorable to the Chinese position on the West Philippine Sea. And that's very telling. That's very telling of what the objectives are with kanina yung minimension ni Sir na who's behind it. Of course, we can only surmise from the output that they presented, no? Halos silang lahat the same position on the West Philippine Sea. The same position with our alliance to the US. So hindi naman to, imagine mo, okay, hindi naman sa pagkuhan, pero yung iba doon doktor eh. Yung iba doon journalist. Iba doon, I didn't see an authority in geopolitics talking about it actually, di ba? Na masasabing meron talaga silang critical, sabihin na lang natin, interest in the issue. Parang sobrang removed ng topic. Then you have one single script for everyone. And I think your guess is as good as mine. Hindi ba yung mga vloggers nag-file ng petition sa Supreme Court na to stop the hearings or what? Hindi yata Supreme Court eh. Sa RTC, di ba? Hindi ba sila yung mga known vloggers? Hindi ako sigurado. I'm not that sure of sino at kung saan sila nag-file. Parang sa RTC, hindi sa Supreme Court. Pero then again, their presence yesterday was very, I think whatever their position was made moot and academic with their presence yesterday. Supreme Court. Oh, they filed the Supreme Court, but it was rejected. At ang leader nila, si Trixie. Trixie plus Partosa and... Hindi sa totoo sa dami ng pinoproblema namin sa so hindi na namin napapansin yung mga kuan nila yung antics. Like I said yesterday, pag personal attacks, hinahayaan na lang talaga namin yan. In the end, it comes with the territory of public service. You are not there to impress everyone. You're not there and expect everybody to like you. But then again, you're there to do what's best for the people. Diba? But also, it's a good listening tool. To be honest, I also get a lot of feedback from them. And I'm able to really, if I do not agree with what they say, at the very least, it compels me to clarify the positions that I take. Considering that social media is a relatively young technology, 20 years lang yan. Haven't you realized that it is not matured at this point? Parang kailangan. Well, it's a given that it still continues to evolve. It's a given fact na hindi pa to ang social, but it will continue to evolve. But the thing is, technology has evolved quite significantly over the last 10 to 20 years. And that if we follow the same level of momentum, I think yung susunod ng level ng technology mas lalong tataas pa. And I don't think we need to wait for it. It's important to put the right safeguards even now. Sige, may question din dito. Sir, matanong ko lang po after po ng hearing po kahapon at saka ito po nababanggit nyo ng drafting bill sa pagre-regulate sa social media platform. Sir, sa tingin niyo po ba na napapanahon na po ba na para mas mabigat na parusa ang ipataw sa mga nagpapakalat ng disinformation and misinformation?
I think there has to be a certain degree of proportionality. Ang COP dapat, di ba? Depende kasi sa actor, okay. Ang ordinary social media user, yung inosente lang, na nagkakamali minsan, na may nasusulat, minsan bugso ng damdamin. I think there should be more yung positive reinforcement kung anong tama. That's where digital literacy, where there's education should come in. Pero yung concerted, coordinated effort to do to sensationalize or to push a certain agenda to the detriment, ako ang tawag ko kahapon, the reputational integrity of our institutions. I think that there should be a proportionate level of consequence or penalties. I'll give you an example. Okay, like the President of the Philippines, there has been a lot of posts against him. You know, sinasabi nila palagi that when you're in office, you're not entitled, you do not have the right to be offended, as the Supreme Court subscribes to, diba, in their jurisprudence. But the thing is, whatever hurts the person hurts the institution. And presidents may come and go, but all of us have the duty, whether we like the president or not, to preserve the institution as it is. Pero if we do not take steps to protect the institution, and sometimes it's difficult to find the boundaries between the two, the personal life of the incumbent and the institution itself. And then we have to really take steps to preserve both. Diba? Hindi ko naman sinasabing huwag tayo magsalita against the president, but we make sure that we can be made accountable for whatever criticism we raise against the president. We make sure that the criticisms are fair. We make sure that the criticisms are truthful, di ba? But if it's all propaganda, then we have a problem. Because presidents come and go, but if we weaken the institution, unless it's part of the cognitive warfare that the professor is talking about, di ba? I think yun ang problema natin, di ba? That has to be penalized. Di ba? I mean, you cannot, kasi sa tao, wala naman distinction yun eh. Kung ano yung personal at ang official acts ng presidente, di ba? But pati ang presidente in-intriga, like the Supreme Court, di ba? Very innocent, hindi naman innocent, malicious, pero parang napaka-professional nung nakasulat, yung screenshot na pinost, di ba? Yung altered document. Kahit ako nung nabasa ko, parang totoo to di ba? That weakens the institution. It's not just about the justices. It's not just about the person, the president, for example. Sometimes the reputational damage actually affects not only the incumbent, but also the institution. Like sa House, no? I don't want to really bring this up, pero nandito na rin lang naman. Nobody can argue the fact that this 19th Congress, thanks to the leadership of the Speaker, has been one of the most productive House of Representatives that we've seen. Diba? I mean, people see that. The amount of legislation we've passed, the hard work that we've done for the last 3 years, and the leadership of the Speaker in terms of delivering the President's legislative agenda. Di ba? Dati hindi nga kami pinapansin pag nag-hearing ang House, di ba? Pero ngayon, pag nag-hearing ang lower house, they know that your congressmen, they come in prepared. For the Quadcom, they come in prepared for all these hearings. And you've seen the difference. Tapos in the last 6 months, bigla na lang kaming dinulubyo ng napakaraming fake news, napakaraming misinformation, napakaraming na in the end, parang at one point, naisip ko talaga, so parang wala tayong ginawa for the last 3 years, di ba? So I think that's something that we need to understand. That sometimes, it's every Filipino's right to criticize the people that they put in office. Because ultimately, the power to put them there belongs to the people. Nobody can dispute that. But we have also to be cognizant that
whenever we criticize our officials, that's unwarranted, that's baseless, that's unfair and untruthful, in the end, it harms also the reputational integrity of our institutions. And I think that's something for everybody to ponder on. Yeah, please, ABS. Kung consider yung po ng ABS-CBN, ano po gagawin natin doon sa mga social media personalities na hindi pa rin umakit doon sa pagdinig nyo sa tribe? I think the chairpersons have made it clear in the last hearing that if they do not still attend, then the committee will take the steps to compel their attendance. Such as? Well, whatever mechanisms available to the committee, including probably citing them in contempt. I will support a call to hold them in contempt if they continue to ignore the committee. Curious lang kung si Mocha Uso at si Maharlika invited doon sa tribe of you. I'm not so sure, but of course, Maharlika, alam naman natin, is outside the country, di ba? Kaya okay sa kanya magsalita ng kahit ano. So, si Mocha, I'm not so sure. To be honest, I'm not so sure kasi medyo mahabang listahan. Kung kayo ay dinidilubyo ng mga false information, lies, anong pakiramdam nyo? Pakiramdam nyo ba nakabawi kayo? Na dati hindi nga pinapansin yung hearing ng Congress. Ngayon nakakapuyat kayo. May hearing kayo, umabot ng alaw na ng madaling araw. Tinitingnan ko, 150,000 ng views. At ang dami nagkikere ng live. Hindi babawi na kayo? Patunay na may ginawa. Well, yun nga yung sinasabi ko. We had a really good performance until starting December, di ba? Sunod-sunod na unfair sometimes unwarranted criticisms against the institution. Alam nyo, pag personal attacks lang talaga, ako okay na lang eh. Hindi ko na problema yun. Kasi kasama na yun sa pinasok namin, kumbaga. Pero this last few months, I think even ordinary Filipinos can see that there's really a concerted effort to discredit the House of Representatives. And I think it only begs a question, who's going to benefit from it? Kung dati, masamang mag-compare, pero kami niya talagang bata yan eh. Pag may Senate hearing, kinikere ng live yan ng mga broadcast companies. Yung House of Representatives hearing, wala yan. Hindi kinikere. Pero ngayon, observan po kasi ako eh. Baliktad na. Yung hearing ninyo sa House of Representatives, mas maraming nanonood ng live kaysa pag nag-hearing yung Senado. Anong ibig sabihin nito? Parang reversal of role o at least patunay na nagampanan ninyo ang inyong tungkulin? No, I don't think when we go to our hearings, when we attend our hearings, I don't think the mindset is whether we're doing better than the other chamber. Siguro hindi naman ganon. What I can say lang is when the House conducts all these hearings, we're all bound to do our homework. In the last couple of hearings that we had since last year and the other year, even before this, the Speaker has been very particular about making sure that when members go to a hearing, we're prepared. I'm a chairman of a committee. I'm chairperson of the House Committee on Overseas Worker Affairs. I've been doing the investigation on the Balimbayan boxes. To be honest, for one meeting, I have to have like 3 or 4 preparatory sessions for a hearing that I would conduct. Tas nakakahiya kasi when everybody's doing it eh. Now you see everybody's coming into their meetings prepared, then you really have to work it out na handa ka rin pag ikaw yung chairman kasi nakakahiya. So kahit nga one time yung questioning namin, the way we do the interpellation, sabi nga nung ibang members, parang pare-pareho na tayo ng style ng pagtatanong, di ba? So I think it's good for the institution because right now you don't talk about parochial concerns. You have a house who is now more open to national issues and national issues are given enough attention in the lower house, which is a good thing, I think. And it also enriches the level of discourse that we have in the lower house and also the
the amount of performance that we're able to do, particularly with the legislative part. Kasi kami sa House were always proud na we were able to pass the President's legislative agenda, I think almost all of it, ahead of schedule. And that no other Congress has actually delivered that in at least in recent history that I know of. Last two questions siguro. Mag-11 o'clock na. Kaya ano na lang, Prof. De Castro, sa tingin nyo sa ano rin, di ba, sa yung paglalagay ng fake news o yung paglalasang problema ninyo ay related din dun sa papalapit na nga na election. So dapat ba, for soundbite lang, ano ba yung pwedeng gawin ng publiko para siguro maiwasan nila? O mas magiging aware sila sa problema? Well, una, dalawa yan. Vigilance, titignan mo kung yung news saan nanggagaling, elemento, and of course, critical thinking. Ayan dapat din ang impart natin sa educational system regarding how do we determine the truth. No, na we don't accept things as they are. We have to look into the motives, we have to subject it to certain internal or external criticism. Ayun sa talaga importante. And of course, nakita rin natin yung last election sa Taiwan. Kung paano rin na nag-apply ang China ng cognitive warfare to influence the ordinary Taiwanese. So that's, again, very crucial. Lalo na, of course, the part tayo ng geopolitical game na nangyayari ngayon. No? And of course, elections, nakita naman natin nangyari sa Estados Unidos, elections do really matter, lalo na sa isang liberal democracy like the Philippines. Okay. Okay. Wala na. Isa pa. Si Asset lang, kamusta na po yung financial support natin ng mga agricultural law? Financial support sa mga agricultural cooperative natin. Depende po sa commodity. Ngayon po, halimbawa sa palay, sa rice sector natin, karamihan ng ating support na dyan. So in terms of financial assistance, meron tayong tinatawag na Rice Farmers Financial Assistance. Ito po yung ayuda na nanggagaling sa ating tariff. 5,000 bawat isa po yan. And then meron ngayong ginawang programa yung sa ayuda sa ating mga kooperatiba na kasama po natin doon sa tinatawag natin na contract farming. Meron silang 60,000 pesos kada magsasaka, kada planting or cropping season. 28,000 dyan ay para doon sa kanilang gastusin at 32,000 po ay para doon sa inputs nila. So ilan lang ito. And of course, bukod pa doon sa makinarya, lahat ng makinarya natin dumadaan yan sa kooperatiba at sa asosasyon. Bawal tayo mamigay sa ating mga individual farmers. Ganon din po yung inputs natin. In fact, more than half ng budget ng agriculture ay nakatuon sa ating mga rice farmers. Okay, on that note, we'd like to officially end this today's edition of our news forum. We'd like to thank our resource persons, Tingog Party List Representative Jude Asidre. Maraming salamat sa number 47 sa balot. Andito rin si Department of Agricultural ASEC Arnel de Mesa. Maraming salamat sa pag-update sa atin sa agricultural prices at si Distinguished Professor of International Studies. Rene na lang po, Karine. Maganda De La Salle University. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagdalo at we'll see you next Saturday. Hindi naman, pinadala mo ako.